Hello mga lovely people! Welcome to Cucina di Pichi, the home of pacham-pacham recipes. So for today's video po, share ko po sa inyo itong pacham-pacham recipe ko ng pad thai. So ito po yung mga ingredients natin. So meron po tayo ditong half red onion slice, ayan po. And then meron po tayong 3 cloves na chopped garlic. Tapos, 2 pieces ng sliced green chili. So, ito po yung variety ng chili na ginamit ko. Tapos, meron tayong 26 pieces na shrimp. Tapos, ito naman po yung rice noodle natin. Gagamitin ng tamarind paste. Tapos, yung fish sauce or patis. Crushed unsalted peanuts. So, hindi po siya maalat. Brown sugar. Toge or bean sprouts. Yung ano ng munggo. And then, green onions. Tapos, spring onions pala, and then lime, and then 3 pirasong itlog. Ayan po yung mga ingredients natin. So, ayan po. Ang una ko pong ginawa, first procedure ay binabad ko po yung ating rice noodle sa warm water or hot water. Mas maigi po. So, prepare po natin yung sauce natin. So, ito po ay brown sugar. Ginamitan ko po ng 3 full tablespoons of brown sugar. And then, nilagyan ko po ng 2 tablespoons of fish sauce or patis. Ayan po. And then, yung half lime. Yan, piniga ko na. Kaya, yun. So, tapos, ang next dyan ay yung tamarind paste natin. Ayan. So, in total, ayan po siya. Nabibili po siya sa Asian market dito. So, in total, nilagyan ko po, ginamitan ko po ng 8 tablespoons po ng tamarind paste. Tapos, after nyan, ay halo-haluin lang po ng mabuti. Tapos, set aside na muna natin. So, diba, napakadali lang po. So, hindi ko lang po alam kung sa Pilipinas ay kilalang-kilala na po ba ang pad thai. So, bali po ito po ay side dish yun, sa Thailand. Ayan. So, maanghang-anghang po siya. So, adjust nyo na lang po yung chili kung gusto nyo po ng mas maanghang. So, ayan, ready na yung sauce natin. Ngayon, pinainit ko na yung kawali ko. Over medium heat lang po. Ayan po. So, antay-antay lang muna hanggang sa mainit na. Meron na po yung mantika. Kung nakikita nyo po, medyo napapansin natin medyo matagal tayong hindi nakapag-content kasi bulul-bulul na tayong mag-voice over. Ayan po, so medyo mainit na po yung mantika. Antayin lang po natin humalimbuyak at maluto po yung mga spices natin. Dahil ng sibuyas, bawang at saka yung sili. Tapos lalagay na natin yung hipon. Ayan po. So pwede po din kayong gumamit ng chicken. Yung chicken breast ba yun? Ganun ano. So ako mas gusto ko po yung hipon. So ngayon, niluto ko lang po yung hipon ng mga at least 3 minutes kasi nga, pagka masyadong naluto yung hipon, tumitigas siya. So hindi na rin siya masarap. Kaya yun. So, halo-halo lang for the meantime, di ba? And then pagkatapos niyan, ano ba tawag dyan? Inano ko lang sila sa gilid, tapos nilagay ko naman yung 3 pirasong itlog. Ayan. So, panuorin nyo lang po yung video, mag-concentrate kayo sa video para po masundan niyo yung procedure kaysa sa mga pinagsasabi ko kasi nga medyo bulol-bulol tayo, di ba? Ayan po, so luto-lutuin lang yung itlog. Ayan, so after nyan, pwede nyo na rin yung paghaluin sila, hindi naman po sila mag-aaway, di ba? Kaya yun, so ayan na po, medyo ready-ready na sila, o di ba? And then pagkatapos nyan, ay sinunod ko na rin yung ating white part ng ating spring onions, 'di ba? Makikita nyo ngayon, syempre, mauuna ako sa sa video ko, yung voice over ko medyo mauuna ng konti kasi bago ko pa i-edit, pinanood ko na muna yung video ko, 'di ba? Sariling comment ko lang din, sarili ko. And then, sinunod, after the white part ng spring onion, ay nilagay ko na rin yung ating tamarind paste mixture. Ayan. So, ngayon, itong mixture nito ay sakto lang po talaga siya. So, bali yung isang pack ng rice noodle, ang ginawa ko po doon, hindi ko po prepare at siguro mga nasa 280 grams lang po yung ginamit ko. Ayan, so ngayon, isusunod na rin natin yung toge natin or yung bean sprouts natin. Tapos, basta tansya-tansya lang, wag lang yung masyado ding overcook, kasi nga, masarap habang kinakain mo na medyo may andun pa konti yung lutong ng toge. Ayan, so sinunod na rin natin yung green part naman ng spring onions natin. Tapos,
halo-halo. Pagkatapos mahalo ng mabuti, sinunod ko na rin yung ating rice noodles. So, ang naging result po nito mga lovely people, kasi wala pong tikiman time, gutom na po kami that time, sakto lang po talaga lahat. Sakto sa anghang, sakto sa asim, kasi yung lasa niya dapat medyo yung may nagpagpangagaw yung anghang, alat, tamis at asim. So dapat lang talaga siya yung well blended silang lahat, 'di ba? Para ngayon, syempre depende sa preference niyo, depende sa panlasa niyo. So i-adjust niyo na lang po, 'di ba? So ayan, patapos na po siya. And that's the result na po. So, hindi po overcook yung noodles natin. Hindi rin po siya tropo al dente. I mean, hindi po siya masyadong al dente. Yung medyo matigas. Sakto, basta sakto lang po. O, di ba? So, ayan na, medyo pa konti-konting garnish lang, di ba? And then, pwede yung, kung gusto niyo pa ng medyo mas may fresh taste pa talaga, pigaan niyo lang ng more lime, ayan. Hindi kaya kung gusto niyo naman ng mas maanghang pa, lagyan niyo lang pa ng chili. Tapos, nilagyan na rin natin ng crushed and salted peanuts. So, that's it mga lovely people. Sana po ay may natutunan na naman po kayong bagong pacham-pacham recipe, yung version ko po ng pad thai natin. And sa atin pong mga new viewers dyan, sana po ay mag-subscribe at mag-like at mag-share po kayo. And sa atin naman pong mga old subscribers dyan, thank you very much po. Enjoy cooking. God bless. Ciao, ciao!